patuloy na ang investigasyon naman sa nangyaring pamamaril sa Santa Rosa Central School sa Nueva Ecija. Agaw buhay ngayon ang babaeng biktima. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Paulo, ano na ang latest development sa kasong ito? Pinky, bago tayo umere ay kinumpirma ni Police Colonel Heril Bruno, ang hepe ng Nueva Ecija Provincial Police Office, na pumanaw na yung lalaki na namaril dito sa Santa Rosa Integrated School kaninang bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon kay Bruno, ang dahilan ng pagkamatay ng shooter na tatawagin nating si alias Leo ay brain injuries bunsod ng self-inflicted gunshot wound. Pero sa kabila nga ng development na ito, ang tanong pa rin ng bayan ay paano nga ba nakapagpalusot ng baril si alias Leo na siyang sanhi ngayon kung bakit nangyari ang insidenteng gumulat dito sa bayan ng Santa Rosa at maging sa sektor ng edukasyon. Agad na sinugod sa ospital ang dalawang teenager kahapon ng umaga nang mangyari ang pamamaril sa Santa Rosa Integrated School. Ayon sa mga otoridad, binaril ni alias Leo ang kanyang dating kasintahan na si alias Lea matapos hindi kausapin ni Lea si Leo nang pumasok ito sa silid-aralan ng Dalagita. Dito na bumunot ng baril si Leo at saka binaril sa ulo si Lea bago itinutok ang baril sa sarili. Hindi po siya estudyante dyan. Then accordingly, gusto niyang lumipat dyan sa Santa Rosa Integrated School para siguro makasama yung victim. Gusto niyang sumama doon. So, pero hindi siya nakatransfer po doon. Bakit daw, sir? Parang hindi po siguro nag-prosper, baka hindi pinayagan ng magulang or yung school din ang hindi pumayag. Ang pamilya ni alias Lea patuloy ang dasal sa kanyang paggaling. Kwento ng lolo ng bata, legal daw ang relasyon ni Leo at Lea, pero nakakaapekto na raw sa pag-aaral ni Lea ang kanilang samahan. Layo nga nung nanay dahil nasisira yung pag-aaral ng bata. I-transfer dito. Hindi makapayag yung lalaki. Gusto magkasama sila. Dahil sa pangyayari, agaw buhay pa rin sa ospital si Lea. Alagaan yung seguridad ng mga estudyante. Huwag silang nagpapabaya kung saka may nangyari, saka lang kikilos, uli na ang lahat. Kaya, please naman, gawin naman ninyo yung nararapat na gawin. Kinondena ng Department of Education ang insidente. Ayon sa DepEd, hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan sa mga paaralan. Nagdesisyon na ring magsampa ng kasong frustrated murder ang pamilya ni Lea laban kay Leo. Pananaw naman ng isang mental health expert, dapat simulan sa bahay ang paggabay sa mga teenager at palakasin din ang student support for mental health. The teachers, the educators, they can actually be a good a bridge towards better mental health of our students. A needs assessment should be done regarding the students, kung paano bang coping nila. Aside from the needs assessment, there should also be seminars and learnings coming from the experts. Pinky, dagdag pa ni Colonel Bruno ay sinisimula na raw ng pamilya yung paghahanda para sa burol ni alias Leo, at dagdag naman ni Dr. Arsena ay importante rin na bukod sa mga ibang mga estudyante ay magkaroon din ng stress debriefing at magkaroon ng psychosocial interventions para makausap din yung mga estudyante na nakasaksi doon sa napakalagim na pangyayaring ito. Inaalam pa natin so far, Pinky, kung kailan magsisimula ulit ang klase dito sa Santa Rosa Integrated School, habang sinimula na rin tulungan ng DSWD yung pamilya ni alias Lea na siya ngayon naghahanap ngayon ng paraan para kahit paano'y matulungan sila sa kanilang gastusin sa ospital. Pinky. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ang live mula po dyan sa Santa Rosa sa Nueva Ecija.